Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Bibi Gandang Hari. Sino nga po pala si Bibi Gandang Hari? Okay? At saka makita po natin, no, ano ba ang ugali nito ni Harry Roque? Ito ho ay ayon sa nakakita sa kanya dati sa college, siguro naging schoolmate definitely ni Harry Roque sa UP College of Law. So ito hong nagsasalaysay. Ito si Attorney Wilfredo Garrido. Kung di ako nagkakamali, kung ito hindi junior, siya nga yung nagkaroon ako ng conversation dito dati when I was, way back 2018, nung kami nagkatrabaho sa call center, parang may sakit siya noon at nandun siya sa California. So ako naman, I was selling supplement, ganon, na parang vitamins yun o pang weight loss. And then, naging customer ko siya, tapos bumili etong si Wilfredo Garrido. Kung ang nickname niya po ay Daddy, so it's the same person. Okay? Chat ko nga ito minsan. Pero isa rin kasi ito sa mga influencer, si Daddy Garrido, na pinagkukunan ng opinyon. Okay, ngayon, eto. Sabi niya sa kanyang FB account, Harry Roque, he is slowly, painfully self-destructing. His entire career was built on matchsticks. Uy, ang hina ng pundasyon daw ni Harry Roque sa kanyang career bilang isang abogado. And as a law student, I watched him close up as he tried to audition for the Jessup International Law debating team and failed. Oh, sweat rolling down his brows. Ba, parang siguro gano'n, no? Biyerna, ha? He was always an upstaged by more brilliant colleague like Ruben Carranza. Oy. So aktibo pa to sa politika, no, si Ruben Carranza. Nasa, kung di ako nagkakamali, New York ito eh. But what he lacked in brilliance, he made up for gall. He was not a successful practitioner either, but he cultivated an illusion of success by asking his rich grandmother to furnish an opulent office for him in Antel Tower in Makati. Oh, in his first years in office, he kept asking me to notarize papers for free. Aba, buraot! Until I tired of it and refused. He considered the job beneath him. Grabe ka, Harry Roque. Nambuburaot ka pa na ng notaryo, ha? Takwarens lang nung araw yan. Hindi ka pa nagbabayad, ha? Oh. Grabe, no? So, pinaganda yung, kaya ako wala akong tiwala kapag yung mga law office magaganda yung muebles. Kailangan tignan natin ano ba talaga yung track record nito. Lalo na kung abogadong nagpapanggap na magaling. Tignan natin na umabot ka na ba? Napansin na ba ng Korte Suprema yung argumento mo? Dapat nandun ka sa mga previous decided cases nila. Di ba? Nasa libro ka ng SCRA. At doon natin. Mga abogado rin sa UE, nagsabi sa amin yan dati na, alam nyo, para masabi ang magaling na abogado, dapat nandyan sa SCRA ang pangalan ng abogado. Yung Supreme Court Report annotated. Sapagkat hindi po madali ang makakuha ng pansin ng mga taga-Korte Suprema. Pag ayaw nila ang iyong pleading, ang iyong petition, nako, hindi nila papansinin, hindi nila i-dismiss right away. Walang outright dismissal, pero ang mangyayari, ititenggan nila forevermore. Oh. Ibig sabihin, hindi sila interested sa'yo. So it is better na dinggin nila yan, tapos madismiss man yan, at least nagka-interest sila sa argumento mo. Wala akong ganun si Harry ata eh. Now, sabi rito squeezing the last drop of publicity from the Jennifer Laude case. Ito ho yung akla. No? To the extent of climbing the fence of Camp Aguinaldo to taunt the accused American sailor. Siguro gusto niyang makita yung
Itong si Laude, ito yung transgender na napatay yung siguro na-realize nung pogi yung yan ata yung napatay ni Pemberton, right? Poging-pogi yun. Nakala niya genuine Filipina. Hindi niya akalain, nako, tuturbuhin din pala siya. So, binasag niya yung bungo doon sa Indoro. Kung di ako nagkakamali, yan yun, si Pemberton yun. So, ang ginawa raw ni Roque, inakyat yung bakuran ng Camp Aguinaldo para lang, ano ba sa Tagalog yung ton? Parang, ano ba sa Tagalog yung ton? Teka ha. Hindi ko alam Tagalog niyan eh. Ton. Para tuya-tuyain, insultuhin. Lait-laitin niya. Sigawan niya siguro ng, Hoy Kano, maputla ka lang. Siguro para ganunin lang. O baka naman crush niya lang, gusto niya makita. Lang niya umakyat, abogado ka? Aakyatin mo yung bakuran ng Camp Aguinaldo? Anong klaseng pagpapapansin yan? Yeah, sa Subic nga po. Sa Subic. Now, sabi niya, filing a worthless case of terrorism against Pinoy before the International Criminal Court. Ay bubing. Harry Roque nagsampa ng terrorism laban kay Pinoy. Sinampahan niya sa sister. Wala akong record si Pinoy ng ganon. Yun ngang sa 44 eh. 'Di ba hindi nga niya nabigyan ng hustisya. Hindi nga niya pinalusob, hindi nga niya pinaganti yung mga sundalo natin na nandoon na sa vicinity. Anong basis ito? Papansin to si Harry Roque. And filing petition after petition before the Supreme Court as an aggrieved taxpayer. There was no case that he would turn down if it got him TV coverage. So, papansin nga po talaga. Parang pareho rin nung nasa college pa sila. His biggest and most generous client was Rodrigo Duterte, his soulmate, a nutcase like him. And you know the rest of the story. Walas ka, Harry Roque. Diba? Ito pa, sabi nga po ni Edwin Lasierda, Harry, you didn't have to sell. Hindi mo kailangan ibenta ang iyong kaluluwa sa demonyo. Sabi niya. What you did was not about concealing your persona. Ano yun? Ginagawa mo hindi para itago ang iyong kabaklaan. Ganun ba yun? What you did was you sold your principles. So, ang ginawa mo ay ibinenta mo ang iyong prinsipyo. Diba? Your values, your honor. And for that, you lost your self-respect. Sabi ni Edwin Lasierda. Kasi dati po, itong si Harry Roque, isa to sa masugid na human rights advocate. Diba? Isa rin ito sa nagsulong na magsumali ang Pilipinas sa Rome Statute. Yan ang papel ni Harry Roque dati. Grabe rin ito maglabi sa gobyerno noon. Tapos ngayon, all of a sudden, naging kongresista ng party list. So yung mga bumoto ng party list, hindi alam si Harry Roque yung magiging kongresistang tatayo sa kanila. Tapos 2017, na-operahan ni Duterte, sabihin na-operan. Diba? Sabi nga niya, kabilang daw siya ron sa mga cabinet secretaries na piso per year ang bayad. Wow, kalokohan. May nabasa akong ganun eh. Kagaguhan yun. Diba? Tapos yun na, tinalikuran niya na. Meron pa tong interview sa ABS-CBN na sinasabi niya na bagamat siya ay nagsisilbi sa administration ni Duterte, hindi nangangahulugan na pipikit niya ang kanyang mga mata sa mga usapin ng karapatang pantao. Walang iya. Ginawa niya ba? Diba? Hindi rin. Meron pang isang video, sinasabi niya dati, huwag niyong iboboto si Duterte, isang self-confessed killer. Diba?
Ay nako, Harry Roque. So alam niyo na kung bakit ganito ka-F si Harry Roque. Tamang hinala niya, 'di ba wala naman siya. Isa ka nakakitang magpa-file ka ng asylum, 'di ba? Because of fear of persecution. Wala namang ng kasong isinasampa laban sa kanya rito. Oh, sinampahan siya ng kaso nung ano pero wala namang actual case sa korte. Nagtago na kaagad si Harry Roque. Abogado siya, alam niya yung gagawin niya. Ay nako. Kaya naman, hindi rin po nakapagtataka na ibinasura po siya ni Sara nung biro mo pilit na ako ang magtatanggol kay Tatay Digong. Oh, tapos at the end of the day, wala, ni-reject siya ni Sara. Alam kasi ni Sara minamangga lang rin sila nito ni Akla para para lalo siyang sumikat, makilala talaga, 'di ba?